Iginit naman ng House Prosecution na hindi dapat maantala ang ikinakasang panibagong pagpapalit ng liderato ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, tagapagsalita ng prosekusyon, hindi dapat madelay ang paglilitis dahil sa mga tangkang pagpapalit ng Senate President para mabigyan din sila ng sapat na oras na magsagawa ng full presentation ng mga ebidensya. Pagbibigay din pa ni Adyong, nais ng prosecution panel na matiyak na mailalatag nila ang lahat ng mga prueba at mga testigo laban kay Vice Presidente. Iginit ni Adyong, bagamat ayaw nilang maapektuhan ng internal politics sa Senado ang impeachment case, dapat naman daw ay manatili pa rin ang kanilang institutional respect sa kapulungan. Kaya hindi sila manghihimasok sa usapin ng pagbabago ng liderato. Lunes na ngayon, May 25, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, bilang ng mga namatay sa pagguho ng gusali sa Pampanga, umakyat na sa 2. 18 katao pa ang patuloy na hinahanap. 25 testigo naman ihaharap ng House Prosecution Panel laban kay VP Sara Duterte sa impeachment court. Solid Block 11. Target patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senator Win Gatchalian naman ang sinusulong para maging bagong Pangulo ng Kapulungan. ICC warrants kaugnay ng war on drugs posible daw matagdagan pa ayon sa National Bureau of Investigation. Presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba na namang tumaas ngayong linggo. Higit 2,000 pamilya naman ang nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Isa pang lolo patay habang nakapila sa ayuda sa Tuguegarao City, Cagayan. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong tagapaghatid balita Jessica San Diego, Bobadilla. at Angelo Palmones. Nadetalye, umakyat na sa 2 ang kumpirmadong nasasawi sa pagguho ng ginagawang 6 na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City. Gayunman, wala pang detalyeng inilalabas ang Bureau of Fire Protection kaugnay ng isa pang nasawi. Habang yung isa, yung dayuhan na unang binawian ng buhay ay isang person with disability, kinalalang si Mood Rizal bin Abdullah ng Kuta, Kinabalo. Batay sa report, naipit ng debris ang biktima sa loob ng nadamay na apartel na katabi lamang ng gumuhong gusali. 18 individual naman ang patuloy pang hinahanap habang ongoing ang rescue and retrieval operation. 26 na ang agad na nailigtas sa trahedya na nangyari kahapon. Samantala, magsasagawa ng investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa nangyari nga na pagbagsak ng itinatayong gusali sa syudad. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II, kailangan na alamin kung substandard ba ang paggawa ng gusali na yan o kung may kinalaman sa soil testing. Gayunpaman, sinabi rin ng alkalde na may kaukulang permit naman ang naturang proyekto. Dagdag pa ni Lazatin, mahalagang magsalita ang project engineer at nagdisenyo ng gusaling ito para magpaliwanag o maipaliwanag ang nangyaring insidente. Bubuo naman ang Department of Public Works and Highways ng technical team na magsasagawa ng hiwalay na investigasyon. Dumating naman sa lugar ang kinatawan ng may-ari ng gusali ngunit wala pa roon ang contractor. Tataka sila, partner, bakit bumigay yun? Wala namang malakas na hangin, walang lindol. Di ba? Kung sana lang partner. Oo, no? kaya doon na talaga na substandard eh. Ihaharap naman ng House Prosecution Panel ang posibleng 25 testigo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ayon sa lead prosecutor na si Representative Gerby Luistro, maaaring tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Ganyan tumanggi muna siyang isa publiko ang pagkakakilanlan ng mga testigo. Bagama paliwanag ni Luistro, bawat testigo ay sasailalim sa direct examination ng prosekusyon, susundan ng cross-examination ng defense panel. Samantala, aminado naman ang prosekusyon na wala pa silang impormasyon kung ilan o sino ang magiging testigo ng depensa na ipagtatanggol si BP Inday Sara. Sa ilalim din ito o sasailalim din ito sa cross-examination ng 11 miyembro ng House Prosecution Team. Wala naman daw naging kinalaman o walang kinalaman sa naging botohan ng Kamara sa impeachment case ni VP Inday Sara Duterte ang nangyaring pagpapalit ng chairmanship sa ilang komite. Yan ang nilinaw ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong matapos na alisin sina Representative Roger Mercado bilang chairman ng Committee on Population and Family Relation.
Gayon din si Representative Dale Corvera na dating chairman ng Appropriations Committee at si Representative Ramil Hernandez, dating pinuno naman ito partner ng Southern Tagalog Committee. Magugunita ang tatlong mambabatas na yan ay bumoto kontra sa impeachment ni VP Sara. Ayon kay Adyong, normal lang daw pagpapalit ng committee membership at mga chairmanship sa Kamara. Depende daw yan sa desisyon ng partido at mga miyembro nito. Dagdag pa niya, nagkataon lamang nasabay sa impeachment partner sa pagbabago o yung issue sa pagbabago na naiugnay lang ng iba na naging resulta daw ng botohan. Yan, nagkataon lang. Coincidence, partner. Nagkataon lang. Huwag nyo nang bigyan ng kulay. Nagkataon lang. Samantala, kinupirma naman ni Senator Ping Lacson na tinatrabaho na ng Solid Block 11 na binubuo ng minorya ang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, ito'y para magkaroon ng fresh start ang kapulungan matapos na nangyaring putukan sa Senate building noong May 13. Git ni Lacson, itinutulak ng Solid Block 11 na maging bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian na anya'y pinakakatanggap-tanggap para sa naturang posisyon dahil kilala itong wala raw kaaway, partner. Pagbibigay din ni Lacson, hindi sila papayag na hindi si Gatchalian ang magiging susunod na Senate President dahil naniniwala silang maibabalik ang integridad ng mataas na kapulungan kung magkakaroon sila ng bagong mukha. Yun. So, tataas ang integridad uli ng Senado kung papalitan ang presidente. Sabi nila. Sabi ni Senator Ping. Oo. Ayan. Umapila naman kay Senator Panfilo Lacson ang isa sa itinalagang spokesperson ng House Prosecution Panel na si Assistant Majority Leader Zia Alonto Jong na manatili daw si Senator Ping. Kasunod ito ng pahayag ni Lacson na posibleng magbitiw dahil sa pagkadismaya sa mga nangyayari sa institusyon. Ayon kay Jong, kailangan pa rin ng bansa ang mga lingkod bayan na may karanasan, integridad at kakayahan at malayang pananaw sa serbisyo publiko katulad ni Lacson. Sinabi rin niya na mahalaga ang presensya ng mga lider na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, lalo na ngayong masusing binabantayan ng mga mamamayan ang mga ahensya ng gobyerno. Nagugat ang pahayag matapos sabihin ni Lacson na minsan niyang naisipang magbitiw na sa Senado dahil may mga pangyayaring sa tingin niya nakakaapekto na sa imahe at kredibilidad ng institusyon. Kumbaga, kailangan nila ng seasoned. Veterano. Veterano. Puro naman sila veterano na dyan. Baka iba daw yung Wala experience naman niya, masyadong partner. bagito dyan. Bagito lang dyan si Senator Camille. Sa bagay, no, Oo. partner? Bagong parang first-termer, partner. Oo. Ang mas gusto daw nila sana, tahimik pero maraming ginagawa. Sino? Di ba? Si Senator Lapid. Tahimik yan. Pero... Ang daming ginagawa. Okay. Oo. Mas marami daw siyang bill na naipile. Okay. At marami siyang mga batas na... Kahit walang walang masyadong comment, walang masyadong tahimik issue. lang. Tahimik lang. Basta ako natatandaan ko, partner, nung impeachment ni VP, ni President Erap. Tumistigo isa sa mga senator judges dyan, si Senator Tolitz. Dito lapi. Oo. Tapos, hindi siya na magtatanong kay Clarissa Ocampo. Di ba si Clarissa Ocampo yung nandun sa loob ng room? Nung isa sa mga testigo yan. Tinanong niya. They recognize the gentleman from Pampanga. Sabi ni Senator Lapid. Senator Judge Lapid noon. Madam Witness. Nung ibigay yung sobre, yung envelope, nandun ka sa loob ng kwarto. Opo. So, wala ka sa labas. Opo. So, wala ka sa labas nung ibigay yung sobre. Opo. So, nasa loob ka. Opo. That's all, Your Honor. Yun na. Na-establish niya na sa loob si Clarissa Ocampo ng room. Siya lang ba nakapagtanong ng partner? Hindi, kasi sinabi naman talaga ni Clarissa Ocampo Na nasa loob loob siya. Kinonfirm lang, ikaw Yun naman. nga, nagkataon lang.
Incident lang. Ano lang din? Coincidence lang din. Nagkataon lang na yun yung tanong. Kinonfirm lang, ikaw siniguro, naman. Siniguro niya lang. Oo. Ah. At least malinaw. At least nasa record. At nagtanong least may siya. participation. At saka nasa record, nagtanong siya ng isang makabuluhang katanungan. At na-establish niya na nasa loob talaga ng kwarto Ayun. si Clarissa Ocampo. Okay. Ayun. Okay. Bakit ka natawa? Hindi naman, nag-aantay lang ako, parang nabitin ako, partner. Ayun na yun. Ayun na yun? Yun na yun. Wala nang kasunod na question? Wala nang kasunod na question. Okay. That's your all. That's all your honor. Oh, yun na eh, sabi niya.